Buhay OFW, isa sa pinakamahirap na trabaho ng ating mga kababayan. Dito natin mararanasan ang mapalayo sa mga mahal natin sa buhay, ang homesick na ating mararamdaman at ang mga problema na tayo lamang ang nakakaalam para hindi mag-alala ang naiwan natin sa bansa. Magandang araw mga kaibigan. Isang story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matagal na nang tatrabaho si Albert sa Qatar. Iba't iba ang naging trabaho niya roon para lamang makapagpadala ng malaking pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Tuwang-tuwa ang mga kapatid niya at mga pinsan kapag nagpapadala siya ng pera at balikbayan box. Masaya rin si Albert na nakikitang natutuwa ang pamilya niya sa mga natatanggap ng mga ito na mula sa kanyang pinagpaguran. Nang mawala ang kanilang mga magulang, ay siya na ang sumusuporta sa mga ito. Siya na naging ilaw at haligi ng kanilang tahanan. Lahat ay gagawin niya para maibigay lamang ang pangangailangan ng mga ito at makita na masaya ang kanyang pamilya. Pero sa hirap ng buhay ay hindi naging sapat ang sweldo niya para mapag-aral ang kanyang mga kapatid. Kaya nga naisipan niya ang makipagsapalaran sa ibang bansa para sa kagiginhawa ng kanyang pamilya. Kumusta na kayong lahat? Natanggap niyo ba mga pinadala ko? Tanong ni Albert sa mga kapatid habang nakikipag-usap sa mga ito sa video call sa Messenger. Oo naman kuya. Ang dami mong pasalubong at may kasama pang pera. Sana next time mas malaking halaga ang may padala mo. Ang dami kasing gastusin sa Pilipinas eh. Nagmamahalan pa mga bilihin kaya kailangan doble matanggap namin. Sagot ng kapatid na yang si Carlo. Di bale. Next time mas lalakihan ko pa ang padalang pera. Mahirap din kasi rito sa Qatar. Maraming pinagkakagastusan. Pero wag kayong mag-alala at gagawan ko ng paraan. Aniya sa mga kapatid. Mula nang sabihan siya ng kapatid na kailangan niyang doblehin ang pagpapadala, ay mas lalo siya nagsipag sa kanyang trabaho. Ginawa niyang araw ang gabi para makaipon lamang ng malaking pera para may padala sa kanyang pamilya. Hindi inalintana ni Albert ang hirap at pagod na kanyang nararamdaman. Dahil ang mas mahalaga sa kanya ay maipalasap sa mga mahal niya sa buhay na naiwan sa Pilipinas ang katasang pagsusumikap niya. Ganoon niya kamahal ang pamilya niya, kaya gagawin niya ang lahat para sa mga ito. Ngunit isang araw ay sinubok siya ng tadhana. Nagkasakit ang binata at ilang araw na hindi nakapagtrabaho. Nang magpatingin siya sa doktor, ay nalaman niya na mayroon siyang malubhang sakit na nakuha niya sa sobrang pagpapabayaan niya sa kanyang sarili at sobrang pagtatrabaho, kaya pinayuhan siya nito na magpahinga at magpagaling. Hindi na muna siya maaaring makabalik sa kanyang trabaho, kaya ang nangyari, tinanggal siya ng kanyang employer sa pinapasukan niyang restaurant. Maging ang mga pinapasukan niyang extra ay tinanggalan siya ng trabaho. Naubos ang lahat ng ipon ni Albert sa kanyang pagpapagamot. Dahil sa hindi na rin siya nakakabayad sa inupahang apartment, ay pinalayas din siya roon. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tumira sa kalye at namalimos para kahit paano ay may kitain siya. Diyos ko, bakit po ito nangyayari sa akin? Ano pong kasalanan ko sa inyo? Paano na ang pamilyang naiwan ko sa Pilipinas? Umiiyak na wika ni Albert habang naghihinagpis sa naging kapalaran niya. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng hirap niya, ay dadanasin niya ang ganoong kalagayan. Nang mawalan siya ng trabaho, ay hindi na siya nakakapagpadala ng pera sa Pilipinas. Ipinagtapat niya sa mga kapatid ang nangyari sa kanya.
Pero imbis na maunawaan siya ng mga ito, ay sumbat at paninisi pa ang inabot niya. Kasalanan mo yan, kuya. Pinabayaan mong sarili mo, kaya ka nagkasakit at nawala ng trabaho. Paano na kami ngayon? Ilang buwan ka na nga hindi nagpapadala ng pera. Hindi na nga kami nakakabayad ng kuryente at tubig at baka maputulan pa kami rito. Yung mga pamangkin mo, wala nang baon sa eskwela. Ang mga pinsan natin, galit na sa'yo. Hindi ka rin kasi nag-iisip kaya ka nagkakaganyan. Pati tuloy sila, mawawala ng budget dahil sa nangyari sa'yo. Inis na wika ng kapatid niyang si Carlo na magkausap sila nito. Hindi agad nakapagsalita si Albert sa mga narinig niya buhat sa kapatid niya. Hindi niya akalain na iyon na maririnig niya sa kanyang kapatid. Ang akala niya ay maunawaan siya nito, ngunit masasakit na salita pa ang natanggap niya. Parang kasalanan pa niya ang nangyari na hindi na siya nakapagpadala ng pera sa mga ito. Tahimik na lamang na napaluha ang binata. Pagpasensyahan niyo na ako. Hindi ko naman ginusto na magkasakit ako. Kung alam niyo lang ang paghahangad ko na maibigay sa inyong lahat ng pangangailangan ninyo. Ginawa kong araw ang gabi para lang makaipon ako. Hindi sa nanunumbat ako sa mga naitulong ko sa inyo. Pero hindi naman atatama na sisihin niyo ako sa mga nangyari dyan sa inyo. At ano kuya? Dapat ba na may katuwa ang nangyari sa'yo ha? Paano na kami ngayon? Paano na mga gastusin namin dito? Kung hindi ka lang sana nagpabaya, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Inis na wika pa ni Carlo. Tuluyan nang pumatak ang mga luha ni Albert. Puno ng sakit at sama ng loob ang kanyang nadarama ngayon. Ngayon lang ako nagkulang ng padala sa inyo. Lahat ginawa ko para maibigay ang pangangailangan ninyo. Ni minsan ba nakarinig ako sa inyo ng, kumusta ka na kuya dyan? Palagi kang mag-iingat ha? Maraming salamat. Pero hindi. Kahit sobrang na binibigay ko sa inyo, naghahanap pa din kayo ng mas malaking padala. Tiniis ko ang lahat ng hirap, ang homesick, ang pagsasakripisyo, para lang maiyahon pamilya natin sa hirap. Pero ito ang maririnig ko sa inyo. Ang hinihingi ko lamang naman ay kaunting pangunawa. Pagdamay ninyo sa akin. Kahit sabihin nyo lang na magiging okay din ang lahat kuya. Kakayanin natin to at gagaling ka. Mga ganong salita Carlo, sapat na sa akin. Para kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Para may dahilan ako para lumaban pa. Wika ni Albert na umiiyak bago pinutol ang tawag. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa ang kanyang kapatid dahil hindi na niya kayang marinig pa ang sasabihin nito. Makalipas ang ilang linggo ay lalong lumala si Albert. Kahit nahihiya ay muli siyang lumapit sa kanyang kapatid. Humingi siya ng tulong sa mga kapatid at pinsan niya para makauwi na sa Pilipinas. Dahil nga walang-wala na siya, ngunit kahit isa ay walang tumulong sa kanya. Hindi na siya nakatanggap ng tawag at chat mula sa mga ito. Tila itinakwil siya ng sariling pamilya dahil sa hindi na siya napapakinabangan pa. Ngunit imbis na mawala siya ng pag-asa, ay nanatili pa rin positibo ang pananaw ni Albert. Hanggang sa isang araw, ay may dumating na hindi niya inaasahan. Bigla na lamang siyang pinuntahan ng mga kapwa niya Pilipinong nagtatrabaho rin sa Qatar. Ang iba sa mga ito ay nakatrabaho niya sa restaurant. Tinulungan siya ng mga ito na maipagamot sa magaling na doktor sa Qatar. At hindi nga nagtagal ay gumaling si Albert at naging maayos ang kalagayan niya. Tinulungan din siya ng mga kapwa niya Pinoy na makahanap ng bagong trabaho. Laking pasasalamat niya sa mga ito. Lubos ako nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, ay hindi ako gagaling at hindi na muling makakapagtrabaho pa. Kayo ang dahilan at
nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon para mabuhay ulit. Pangako, aalagaan ko na ang sarili ko para di na ako magkasakit at bibigyan ko na ng panahon ang sarili ko ngayon. Wika niya sa mga kababayan niya na tumulong sa kanya. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Albert. Kulang pa ang lahat ng naitulong namin sa iyo sa lahat ng naging tulong mo sa amin. Natatandaan mo ba nun? Dumating ang time na nawalan ako ng trabaho. Wala rin akong makain nun. Kahit ang pamilya ko ay hindi ko mapadalhan. Pero kahit alam ko na meron ka ding pamilyang sinusuportahan, buong puso ka na tumulong sa akin. Pinakain mo ko at tinulungan mo na magkaroon ng trabaho ulit. Kaya ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Albert. Napakabuti mong tao. Wika ni Pablo na isa sa mga naging kaibigan niya sa Qatar. Saka tumatanaw lamang kami ng utang na loob sa iyo. Tugon ng isa pa sa mga kasama niyang Pinoy. Marami rin pala siyang natulungan noon na mga kapwa Pilipino. Ang iba sa mga ito ay tinulungan niyang makahanap ng trabaho. Ang iba naman ay tinulungan niya sa pinansyal na pamamaraan. Marami siya naging kaibigan sa Qatar dahil sa kabutihan niya at pakikisama. Bakit kasi hindi ka humingi sa amin ng tulong noon? Kung hindi pa namin nalaman na pinaalis ka na pala sa inuupahan mo at tumira sa kalye, ay hindi pa namin malalaman ang nangyari sa'yo. Wika ng isa sa mga kaibigan niya. Ayoko na kasing makaabala pa sa inyo. Alam ko na may mga problema rin kayo, kaya hindi ko na gustong malaman ninyo ang nangyari sa akin noon. Sagot naman ni Albert. Sino-sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo rin mga Pinoy, di ba? Ang mahalaga ngayon, maayos ka na at mayroon ka na ulit trabaho. Sambit pa ng isa sa mga kasama niya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at taon at nakaahon si Albert sa tulong ng mga kaibigan niya. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nakapagpatayo siya ng sariling restaurant sa Qatar. Naging sikat at napag-usapan ang restaurant na iyon dahil sa mga masasarap na lutuing Pinoy at banyaga. Ang maganda roon ay mga kapwa rin niya Pinoy ang kinuha niya magtrabaho sa restaurant niya. Nag-viral ang balitang iyon sa social media at nalaman ng mga kapatid at pinsan niya. Agad siyang tinawagan ng mga ito at chinat. Kinukumusta siya at gaya ng dati ay humihingi ang mga ito ng pera at mga imported na pasalubong dahil asensado na ulit siya. Ilang linggo matapos siyang kumustahin ng kanyang pamilya, ay laking tuwa ng mga ito sa ipinadala niyang liham. Sa una ay sabik pa ang mga kapatid at pinsan niya. Ang akala ng mga ito ay nagpadala siya ng malaking pera na nakapaloob sa liham. Ngunit mali ang kanilang akala dahil walang perang ipinadala si Albert sa kanila. Ikinagulat din nila ang nilalaman ng liham. Ang akala ko noon, ang pamilya kong unang dadamay at uunawa sa akin sa panahon na lugmok ako. Pero imbis na tulungan niyo ako, ay pinabayaan niyo pa ako at tinalikuran. Mabuti pa yung mga tao na hindi ko mismo kadugo dahil sila pa yung handang dumamay sa akin sa oras na bagsak ang pagkatao ko. Pasensya na kayo, pero wala na kayong makukuha sa akin na kahit na ano. Gusto kong matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Mahal ko kayo dahil pamilya ko kayo. Pero hanggat hindi kayo natututo at nagiging responsable, ay wala kayong may hingi sa akin. Lagi kong pinagdarasal sa Diyos na bumalik na yung mga kapatid ko na masaya sa simpleng bagay na nakukuha nila. Na may ngiti na sa mga labi nila basta magkakasama ang pamilya. Ito sana ang tatandaan mo, Carlo. Mahal na mahal ko kayong mga kapatid ko. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti ninyo. Laking panulumo ng mga kapatid at pinsan niya sa kanilang nabasa.
Napagtanto nila na mali ang ginawa nila para sa kanilang kapatid, na hindi nila nakita ang kalagahan nito sa kanilang buhay. Hiya at panlulumo ang naramdaman nila ng mga sandaling iyon. Magsisiman sila, ngunit huli na ang lahat. Para kay Albert, inakala niya noon na ang pamilya niya ang magiging kaagapay niya sa naging problema niya at sa panahong lugmok siya. Ngunit mas nakatulong pa sa kanya ang mga taong hindi naman niya kaano-ano at hindi niya kadugo. Wala talagang imposible sa taong may busilak ang puso. Gaya ng kwento ni Albert, ginawa niyang lahat ng makakaya niya para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi naging sapat iyon para makita ng mga ito ang kahalagahan niya. Kahit na mahirapan, nagsakripisyo at iniwan ang sariling pamilya, may mga tao pa din na ipinadala ang Panginoon para makita niya ang totoong buhay. Hindi man niya kadugo, pero naging dahilan sila para maging matagumpay ang buhay ni Albert. At dito na po nagtatapos ang inspiring story na aking handog sa inyo. Huwag nating isipin na porket meron tayong pamilya na nasa abroad, maganda na agad ang buhay nila. Dahil hindi natin alam ang ginagawa nilang sakripisyo para maibigay lamang ang pangangailangan ng mga naiwan sa bansa. Makontento tayo kung ano ang kayang ipadala nila sa atin. Imbis na maghangad pa ng mas malaki, matuto tayong magpasalamat. Dahil sa simpleng salamat at salitang kumusta ka na dyan? Ingat ka lagi dyan ha? Nakakawala na ng pagod sa kanila. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na inspiring story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.